Yo guys! So nakwento ko na sa inyo kung paano ako nakarating ng Japan at kung paano ako nagsimula sa Japan. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo paano ba kami nag-introduce ng aming sarili sa mga Hapon. So ang Japanese term nga para sa self-introduction ay tinatawag na Jiko Shokai. Bago kami pumunta ng Japan, habang nag-aaral kami na Nihongo, ang unang-unang tinuro sa amin ay ang pag-Jiko Shokai, kung paano kami magpakilala ng aming sarili. So basically, unang-una, magigreet ka muna. Then, pangalawa, sasabihin mo na yung pangalan mo, yung age mo, kung saan ka nang galing or saan ka nakatira, ganyan, kung ano yung hobby mo, then yung status mo, kung single or married ka ba, at kung ilan kayo sa pamilya, ganyan, medyo marami. Pero nung dumating na ako dito sa Japan at naobserbahan ko na kapag nag-Jiko Shokai ang mga Japanese ay napaka-iksi lang, no? Sasabihin lang nila yung magigreet lang sila, then sasabihin lang nila yung name nila, then kung saan sila company nang galing, at kung saan yung shushin or yung province or kung saan sila nagmula. As simple as that. Minsan nga pangalan lang sinasabi nila tapos na. Sa pag-Jiko Shokai guys, ang una mo nang ginagawa is pwede mo silang i-greet ng Ohayo gozaimasu or Konnichiwa to say hi or hello. Then pagka-greet mo, magbabaw ka na. Then kasabay ng pagbaw mo yung word na hajimemashite. Parang ganito. So, Konnichiwa, hajimemashite. Dapat guys, nakatayo kayo ng straight, then yung mga kamay nyo is nasa gilid, yan, sa may hips nyo, yun, and then dapat smart yung dating nyo para yung impression ng mga Japanese sa inyo ay maganda, para sa isip nila is wow, smart, ganon. Tapos guys, yung pagbabaw nyo is dapat firm din, no? Dapat straight, ganyan, hindi lousy, yung parang malambot or parang walang gana, no? So dapat talaga pakita nyo na maayos yung pagbaw nyo. Then pagkatapos nun guys ay sasabihin nyo na yung pangalan nyo. So maraming ways para sabihin yung pangalan sa self-introduction, like nung tinuro sa amin nun is ginagamitan pa namin ng watashi sa unahan. So for example, ako, ang pangalan ko is Sure, sasabihin ko pa watashi wa Sure des or watashi wa Sure tomoshimasu. And then minsan ginagamitan din namin ng watashi no namae wa, which is ang ibig sabihin nun ay my name is Sure, or sa Tagalog ay ang pangalan ko po ay Sure. Yun nga pala guys, ang ibig sabihin ng watashi ay ako or I'm, no? Then yung des and tomoshimasu ay mga Japanese word na dinidikit sa dulo o dinudugtong sa dulo ng sentence or sentences para maging polite siya. Ang des at tomoshimasu ay same meaning, but ang tomoshimasu ay mas polite kaysa sa des. Yun yung pagkakaiba nila. Then kapag nasabi mo na yung pangalan mo, is pwede mo nang sabihin yung age mo. Kagaya nung nakarating ako dito sa Japan is 24 years old ako. So ang pagsabi ko ng aking age ay Niju Yongsai des. So ang ibig sabihin ay I'm 24 years old, or ako po ay 24 na taong gulang. Yan, hindi ko na siya nilagyan ng watashi wa kasi understood na nila yon, no? Sa umpisa naglagay ka na ng watashi wa, then sa mga susunod na sentence mo, wag mo na lagyan ng puro watashi wa kasi magmumukha ka na nung katawa-tawa, no? Pero sa Pinas, no, pag nag-aaral tayo ng Japanese ay talagang sinasama pa nila yon, no? Pero pag nandito ka na sa Japan, pwedeng i-omit mo na yung watashi wa sa unahan kasi understood na nila yon, no, na ikaw as you, yun nagsasalita, yun yung tinutukoy mo dun sa sinasabi mo. And then sasabihin mo na kung saan ka nanggaling na bansa. So kagaya ko, galing ako ng Pilipinas, so ang pagkakasabi ko dun ay Philippine kara kimashita. So in English, I came from Philippines, or sa Tagalog ay ako po ay nanggaling sa Pilipinas. Pagkatapos nun, kung trip mong sabihin ang marital status mo, ay pwede mong sabihin dokshin des, nang ibig sabihin ay I'm single, or sa Tagalog ay
ano ba yun, wala pa po akong asawa or hindi pa ako kasal, no? Then kapag kasal ka naman ay kekkon shite imasu, no? Ibig sabihin I'm married, or sa Tagalog ay ako po ay kasal na or mayroon ng asawa. And then kung gusto mo namang i-reveal kung ilan kayo sa pamilya, ganito ang sasabihin mo. For example, 4 kayo sa pamilya. Ganito, kazoku wa zenbu de 4 nin desu. Yun. Sa English, we are 4 in the family, or we are total of 4 members in the family. Yan. Then sa Tagalog naman ay sa kabuuan kami po ay 4 na miyembro ng pamilya. Yun. Sa kabuuan meron po kaming 4 na miyembro ng pamilya. Ayan, nagkakabulbul ng aking bibig. Ayun guys, pasensya na po kayo at hindi po ako magaling sa English. Yan, no, kaya pagpasensyahan nyo na po kung may mali, or kung meron man, itama nyo na lang po guys. Yan, then ang next nun is pwede mo namang sabihin na rin ang hobby mo, no, kung ano yung pinagkakaabalahan mo. For example, ako ang pinagkakaabalahan ko ay pagigitara, no. So sasabihin ko, shumi wa gita o hikukoto des. Yan. Ibig sabihin nun, ang aking pong hobby, or sa Tagalog to, ang aking pong pinagkakaabalahan ay ang pagigitara, or sa English ay my hobby is playing guitar. So shumi means hobby, gita o hikukoto des, ang ibig sabihin nun ay guitar playing. Gita, yung gita is guitar, yung hikukoto means playing guitar, no? So special verb siya na ginagamit lang para sa pagigitara, no? Yun yung hikukoto des. Yung des dinugtong lang para maging polite. Okay? Yan guys. So pwede nyo pa yung dagdagan kung ano pa yung gusto nyo sabihin, pero ako basically yung nag-Jikoshokai ako ng first time ko, yan lang yung mga sinabi ko. Then lastly, sasabihin nyo na yung douzo yoroshiku onegai shimasu, no? Then kasama nun yung bow, no? For example, ganito, ito, or nga pala, pwede nyo ring sabihin sa umpisa muna na ijo des, ibig sabihin nun that's all. Then douzo yoroshiku onegai shimasu, ibig sabihin nun please be nice to me, or thank you, please be nice to me. Then ang polite pa nun is douzo yoroshiku onegai itashimasu, no? So nakakalito, di ba? Ang ang daming pwedeng gamiting word na Nihongo, no? Depende sa gamit or depende sa situation, no? So next time pag-uusapan natin yan, no? So for the meantime, Jikoshokai muna tayo, no? So for example nga, yung last phrase natin is eto, yan, no? Ijo desu, douzo yoroshiku onegai shimasu. And guys, yan lang guys, no? Pasensya na at yung sinishare ko, disclaimer lang, no, is based on my experience, no. I'm not saying na lahat ginagawa to or lahat ganito yung trip nila kung paano sila mag Jikoshokai. So sa kagaya nga nasabi ko nung una, marami tayong ways kung paano mag Jikoshokai. So ang shinare ko ngayon is based on my own experience, and working naman siya, tama naman siya, wala namang mali sa harap ng mga Japanese, no. Kaya ayun guys, sana ay may napulot kayo at may napulot kayong aral at nag-enjoy kayo sa aking na-share ngayong araw. And guys, marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na vlog. And guys, thank you for watching. Till next time, sayonara.